Magandang araw mga kagatas, mga ka-stroke. So, nagawa nyo ba yung pinakita ko sa inyo nung huling vlog na stretching? Yung sa kamay, ginawa nyo ba yun? Ayan, na yun talagang epektibo. At mararamdaman nyo lamang na nakakapagsintas kayo ng sapatos. Diba? Oh. So, for today's video, ay ang paa naman na pakikita ko sa inyo. At kung paano kayo makakatayo. Ayan. Yung maraming gamit po. Ito po sinasabi ko sa inyo. At saka po doon po sa isa nating subscriber na siya po ay isang taon at 6 na buwan ng stroke. Pero hindi po siya nakakalakad. Pero ang mahalaga dyan ay yung tindig ka, nakakatayo. Ayan. So, madali lang tumayo. So, iba na kasi tayo. Survivor na kasi nga tayo. Ayan. Tsaka yung dahan-dahan pag-upo. Ayan. Ipapakita ko po sa inyo ito. So, mamaya, intro muna tayo ng konti. At kung bago pa lang po sa aking channel, please subscribe. At huwag nyo kalimutan pindutin ang notification bell. So, ipapakita ko po sa inyo maya-maya lang pagkatapos ng intro ito. Mga ka-stroke, mga kagatas, napapansin nyo, meron ako nito dito sa harap. Ito po ay gagamitin natin sa pag-exercise sa paa. Mahalaga rin po na meron ganito. Ito po ay na-order sa Lazada o kay sa Shopee. Yan. So, iba't iba rin ang presyo niya, kaya napipili doon. Pero tingnan nyo muna ang review bago kayong order para siguradong hindi kayo ma-scam. Diba? Ang tawag po dito ay walker ng matanda. Walker siya, walker. Mahalaga rin po ito kasi pag mag-umpisa ka pa lang po tumayo, magagamit mo to. Kasi may hawakan din po siya rito. Ayan. Pero mas magandang humawak ka na dito. Tapos isa din po ang point na ganito. At hawak kayo dito. Tapos dandahan kayong tatayo. Okay? O tingnan nyo ako ha. Kung sa kuhaan, ganyan. Yan. Kasi magsisilbi lamang po siyang alalay sa pagtayo. Ayan. Pero tandaan nyo ha, ang pwersa ng pagtayo ay nasa paa. Ang kamay ay alalay lang. Hindi yung bibiting kang ganyan. Na pagtatayo ka, yung hindi. Kasi pwersa nasa paa. Parang ganito. Yan. Ulit-ulit din yan. Uputayo ka lang, uputay. Diba? Yan. Gagawin nyo lagi yan tuwing umaga. Lalong-lalo na sa mga babago-bago pang na-stroke at babago-bago pang tumatata ulit. Yun. Ito po, maganda po may ganito. Tayo, upo. Ayan. Ayan. Ulit-ulit lang po ang gawin nyo. So, ang next step natin ngayon ay ang pagtiad. Ay, ewan ko kung anong tawag sa inyo yung ganito. Tinataas ang sakong. Ayan. Yung kamay po ay alalay din lamang. Hindi po siya, pero pwede niyo pong tumulak ng ganyan, alalay lang. Ayan. Tingnan nyo po ang aking paa. Ito nakasay. Yan. 1 2 3 4 5 Yan. 5 6 and so on and so on. Kung gusto nyo ng 10 na 3 beses, 10 bawat isa, maganda rin po yun. O pwede rin pong 5 kung bago ka pa lamang po. Yan. So, yun po ang tinatawag na
pagtiat. Yan. So, susunod natin ay ang paghakbang. Alright, ang sunod mga ka-stroke, kagatas, ay ang paghakbang. So, ito po ang ating mahinang bahagi, ang kanan, ang mahinang bahagi ng ating katawan na paa. So, ganito po ang gagawin natin. Itataas na po ng ganyan, ihakbang, tapos tutulos na po pag ganon. Tutulos din po yan. Pwede rin ng 10 na 3 set. O tuloy po yan. Yan po. Yan lang po mahinang bahagi na katawan ng ating gagamitin. At mararamdaman nyo, pag ginagawa nyo na araw-araw, ay siguradong gagana ninyong paa. Ayan, makakalakad na kayo na konti. So, susunod naman natin ay ang kung paano humakbang na naglalakad. So, dapat po ay importante po na kayo ay may kunong kasama na umaalalay kung bago ka pa lamang po. Katulad itong ating gagawin, pero ito po ay maganda na ring alalay sa paglakad. So, lagi nung paghakbang, laging itataas. Ayan. Tapos buhat dito. Tapos yung sa mahagi. Adjust ulit. Yan. Ganon. Pwede ka magpabalik-balik. Magpabalik ka naman. O. So, dahan-dahan. Ayan. Ganyan po. Lagi niyong itataas para masanay. Kasi pag nasanay ka na laging nakadiretsyong ganyan na paa, magiging ganyan ang lakad mo. Ayan. Pag ganyan. Pangit ang lakad, di ba? Halatang-halata ka na stroke. At saka mga ka-stroke, importante din yung huwag kang mahihiya. O, real talk, di ba? Nahihiya ka lumabas. Kasi nga, na-stroke ka. Makikita ka ng mga tao sa labas. Tapos nakikita pa sa iyo. Ay, na-stroke pa. Yung iba, di ba? Pag kami ganito ka, magagamit mo ito. O, di ba? Kukumustahin ka ng kaibigan mo. Naglalakad ka ganyan, pag ganyan-ganyan ka. Tapos sabihin siya, ano ba yan sa iyo? Na-stroke ka. O, sabihin, kumusta ka naman? Pwede mo siyang buhatin. Mag-an lang siya. At pwede mo sabihin, kung ito naman, di ba? Kasi, magaan lang to eh. Oh. Pero real talk talaga, huwag mong ikahihiya kung na-stroke ka. Lumabas ka, hindi ka nalabas dahil na-stroke ka. Nahihiya ka. Ha? Di. Ipakita mong nagpupursige kang gumaling. Nag-exercise ka. Ganon. Huwag na huwag kang mahihiya. At pag mong ikahihiya kung ano man ang nangyari sa iyo. So, mga ka-stroke, mga kagatas, ang susunod naman natin ay basahan. Importante na meron ka ring ganitong basahan. Kasi pwede ka mag-exercise na ganyan. Itutulak mo yung basahan ng mahinang bahagi ng iyong katawan. Diba? Mahal. At least, mararamdaman mo lang dito sa hita. Medyo nasakit siya. Pero titisin mo yun kasi no pain, no gain. Ayan ang. At least makakatulong ka pa sa paglilinis sa bahay. Diba? O, pwede ka maglilinis ganyan. Ano kamay? Ganun mo ganyan. Pero kung bago pa lamang po na stroke, pwede kang gumamit ng pader. At dapat meron ka rin laging alalay sa likod na kasama. Yan po ang importante. Kasi, ito, sasabihin ko sa inyo, real talk. Ako po ay napabarog. Natumba ako, nakaranas ako matumba. At pumutok ang aking ulo, napauntog. Kasi po, natapuan ako ng ipis dito. Nakatayo akong ganyan. Nakatayo. Tapos biglang dumapo sa akin yung ipis.
Napaganyan ako. Tapos yun, natumba ko. Oo. Kaya ingatan din natin. Kasi tayo mga na-stroke, bawal na sa ating mapuntog. Kasi nga sa ulo tayo nagka-diferensya sa utak. Mga kagatas, ang sunod naman na exercise sa hita yon, sa hita. So ito. Isang nakasaradong ganyan. Ganyan. Nakasarado. Tapos, nakaigay ganyan yung induturo. At yan saka yung susunod. Oh my God! Ang sunod po, nakasarado nga ganyan. Tapos, alpasan nyo ganito. Dandahan nyo, ibubuka. Yan, ganyan. Tapos, sarado. Yan. Importante din na may unan. Alam niyo yung unan, di ba? Iipit nyo dito yung unan, tapos i-squeeze nyo. Ganyan. Pero kahit wala naman walang unan, pwede nyo gawin. Ganyan, pabalik-balik. Mas maganda ka kung mabilis eh. Diba? Pero siyempre, dandahan lang, dandahan. Dito rin ang tama niya, no? Mga ka-stroke, dito ang tama niya. Ayan. Kaya siya sumasakit, kasi nga, unti-unti na siya naglalak. Yun. Pag nag-lock yan, napakahirap ibalik sa dati. Sinasabi ko sa inyo. Kaya dapat lagi nyo ginagalaw. Kapag kahit nakaupo ka, o nanonood ka ng TV, ganyan mo yan. No? Para gumagalaw siya. Totoo yan. At pagka yung sakit ay sa paulit-ulit mong paggawa noon, ay yung unti-unti na nawawala ang sakit, ibig sabihin noon, gumagaan na ang iyong paa. Yan. So, ulitin ko po sa inyo ito po ay hindi po ako doktor o therapist. Ako po ay isang stroke patient din lamang na nagbabahagi lamang ng aking karanasan. Ito pa po mga ka-stroke, mga kagatas, ang isang mabisaring exercise dito sa paa. Kasama na rin ang binti at hita. Yan. Tsaka siya ibebend na ganyan. Importante, nakasandal kayo sa pader para may alala siya. Pero kung kayo naman ay bago pa lamang, ay dapat may kasama kayong tao. Ayan. So, ganito po yun. I-squat po kayo. Ayan. Ayan, ganyan po. Ganyan. Orasan nyo rin lamang yan kung ilang minuto, kung gaano katagal ang inyong. Depende sa inyong makakaya. Ayan, naka-squat po ganyan. O pwede nyo pong ibaba. Ayan. Tapos tatay. Pag nangangalay. Tapos pagka nangangawit ka na, tapos nang naipahinga mo na nakatripin na ganito, ulitin nyo ulit. Ayan po, yung effect na ito ay dito. Yan po, ibase sa aking experience talagang napaka-effective kung gagawin mo. Katulad ng ginawa ko, pinakita ko sa inyo yung stretching. Ginawa nyo ba? Hindi naman yata eh. Siyempre, real talk. Ito sasabihin ko sa inyo. Real talk. Tayo mga stroke patient. Kadalasan, paggigising natin sa umaga, pagka yung siyempre, nakaseto mo tayo na mag-exercise, nakakatamad, di ba? Tinatamaan tayo ng tamad. Siyempre, pag tinamad ka, hindi ka na mag-exercise. Uupo ka na lang ulit sa isang upuan, o manonood ng TV, o magse-cellphone ng one hand. Di ba? Nakakatamad talaga eh. Pero, labanan nyo yan. Talaga nakakatamad talaga. Napakasarap kasi matulog at napakasarap pumiga. Di ba? So, katulad na sinabi ko sa inyo, nung una, mahalaga rin na merong step sa inyong bahay. O pwede rin sa inyong mga hagdanan, kaya nga lang sa hagdanan, medyo mataas. Kahit yung ganito lang kapraso, i-step mo yung iyong mahinang bahaging katawan. Mahinang bahagi ng paa. Yan, ganyan. Tsaka meron hawakan na ganito. Kung wala namang hawakan na ganito, pwedeng kayo magpaalala. Yan. Ganyan din, papalik-balik na. Paulit-ulit lang. Tapos, pwede kayong umakyat. Diba? Yan, papalik-balik naman ganyan.
umaga, tapos meron lang akong ikwekwento sa inyo. Ako po, kaya mabilis din ako nakatayo. Bali, ako po 3 taon ng stroke, pero ako'y nakatayo ng wala pang 1 taon. Kasi ako po ay bago nagpa-therapy, ay may nag-therapy, may nag-massage therapy po sa akin. Hinilot po yung aking itong mga mahinang parte, yung apektado. Yan po kanya mga hinilot po niya. Binuhay po niya ang ugat. At pagkatapos po noon, ay saka po ako nagpa-therapy. Yan po ang aking unang lunas noon. At talaga namang epektibo rin. At nakita ko naman na may nilakas nga. Kaya lalo kung lumakas din ang aking loob, lalong nagkaroon din ako ng pag-asa. Kaya kahit anong tinatamad ka pag-exercise, ay ginagawa ko talaga. Kasi epektibo lahat yan gawin nyo. Yung mga pinakita ko sa inyo, gawin nyo lamang yan paulit-ulit. At kahit naman kayo may therapist, ganyan din halos ang paano niya yung sa lamesa may pabubuhat na ganyan ang inyong baging kang mahinang parte ng katawan. Pakukuha ganyan bago pabalik-balik na ganyan. Yun, ganon. At saka ito pa isa kong sasabihin sa inyo. Kapag natutulog kayo, especially sa gabi, wag nyong itatapat sa electric fan ang apektadong bahagi ng katawan. Talagang lalong nanghihina. Mararamdaman nyo siya, nanginginig pagka umaga, diba? Lalo na pagka mag-uunat kayo, yung bagong gising, nangangatal siya, diba? Na ganyan. Na ganyan, pagka mag-iinat. Kasi nga, napapasok siya ng lamig. Kaya mahalaga rin nga yung may hot compress. Ayan. At saka, siyempre, yung mga katulad nating stroke patient, lagi tayong mainit ang ulo. Katulad nung, huwag mo kagad kagagalitan ang iyong sarili. At saka ang iyong apektadong bahagi ng katawan na mahina. Kagaya nung, halimbawa, sinubukan mong idampot yung kamay mo na mahina. Tapos nalalaglag na ganyan. Tapos mabubugnot siya. Kinakagat mong ganyan. Wag mo sasaktan ang iyong sarili. Ayan, mahalin mo rin ang iyong sarili at mahalin mo ang iyong pamilya dahil yan lang talagang tutulong sa iyo sa simula na kina-stroke. Yung mga kaibigan mo, mga kabarkada mo, wala yan. Wala. Hindi kanya tutulungan. Huwag mong isipan na naiwanan ka na nila, hindi mo na nagagawa yung ginagawa nila, kasama ka sa pagsasaya, kung ano man, tsaka sa trabaho, hindi ka na nakakapagtrabaho, pero lagi mong isipin, lagi kang positive. Tsaka tanggapin mo nga na na-stroke ka, at pag inisip mo ikaw ay lagi positive, magagawa mo ulit yung mga dati mong ginagawa, maniwala ka. Ito nga, tinong mahinang katawan. Dati noon ako gigil na gigil. Yung mga naiinggit. Kasi nga, yung mga kaibigan mo, nakikita mo, nagtatakbuhan, kalalakas ng mga kamay, kumpletong kamay nila. Di ba, naiinggit ka? Gusto mo. Pero ngayon, pwede mo na ipakita. Ito na ako ngayon, malakas na. Hindi naman, gusto ko ipakita mo rin na lumalakas ka. Ipakita mo na ikaw ay lagi kang positive. Ayan. Huwag mong itadaw ng iyong sarili. At kagaya nga na sinabi ko nung una, tayong mga na-stroke ay nandyan lamang ang ating amang lumikha, ang Diyos. Lagi siya nakagabay sa atin. Ayan. Laging may kamay na gumagabay sa atin. At yan ay ang Diyos. Manalig ka rin. Huwag mong sisisihan ng Diyos. Huwag mong idadaw ng iyong sarili. At ang pinaka-importante sa lahat, alisin mo ang init ng ulo, ang galit mo sa iyong sarili, na dahil nagkaganyan ka, tanggapin natin. Kasi nga na-stroke tayo, yun ay may plano rin ang Diyos para sa atin. Katulad sa akin, ako kaya
na-stroke. Hindi kasama ko lagi ang pamilya ko kasi dati hindi ko sila nakakasama. Ngayon kasama ko na sila lagi kami kompleto ngayon dito. Ako kasi yung pasaway nga eh. Kaya na-stroke. Ayan, so maraming salamat sa panonood at sana ay makatulong yung aking binahagi sa inyong experience. At yan po ay talagang epektibo. Gawin nyo rin lagi yan araw-araw at talagang malaking tulong. Pasalamatan nyo na lamang ako pagkatapos ika nga, thank me later. Diba? So maraming salamat po sa inyo lahat at lagi po nating isipin, kaya natin to. Gagaling ako. Gagaling tayo mga na-stroke. Ayan, so yan lagi ang isipin natin. Maraming salamat. At kung bago ko pa lang ulit sa aking channel, please subscribe. At huwag niyo kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating mga video tungkol sa stroke. At ang aking pong video ay tungkol sa stroke. At saka ako po ay mayroong charity rides. Meron po akong grupo sa akin na Mambukyo. Ako po ay nagdadrive. At sa sunod po na pagbablog ko ay magdadrive po ako mula Cavite hanggang Lucena. Wow! Sa Quezon. Ayan. Malayo-layong biyahe yun. Pero kakayanin ko yan dahil naniniwala ko sa aking sarili. Sana ganun ka din kapatid. Ayan. Maraming salamat.